kasi talagang nakiusap sila na mananawagan nga daw sila sa mga kamag-anak nila na hindi pa nila daw nakakausap para lang ipaalam na safe sila at okay sila dito sa Sendai. Pero still the same, they wanna go home na. Alright, maraming salamat muli sa iyo, Paulo Bidjones, live mula sa Japan. Samantala, mahigit 40 Pinoy ang inilikas ng embahada mula sa Fukushima at Sendai kagabi. Dahil pa rin yan sa banta ng radiation mula sa nuclear power plant doon. Ngayong gabi, isa na namang batch ng mga Pinoy ang ililikas. Para sa update, nasa linya si Weng Hidalgo na nakasakay sa mismong bus na papunta sa Fukushima. Magandang gabi sa iyo, Weng. Magandang gabi sa iyo, Jenny. Cheryl, nandito na tayo ngayon sa Fukushima, dito sa City Hall ng Koriyama. Napakalamig dito ngayon at nag-i-snow pa nga. Mahigit 4 na oras ang biyahe papunta dito sa Fukushima. At sa biyahe namin, alam mo, Cheryl, kapansin-pansin na halos walang kasabay na sasakyan ng aming sinasakyan na bus. Ang mga nakita naming sasakyan ay puro mga ambulansya at mga truck na may equipment na gagamitin sa rescue at retrieval operations. Parang ghost town dahil walang tao kaming makita na naglalakad sa paligid. Pagpasok namin sa unang bayan ng Fukushima, ito ang Koriyama, doon pa lang kami nakakita ng mga pribadong sasakyan. Na-traffic kami, akala namin dahil sa volume ng mga sasakyan. Pero yun pala, yun ay dahil sa pila ng mga sasakyang nagpapakarga ng gasolina. Limitado pa ang maikakarga. 5 hanggang 10 litro lang ang pwede kada sasakyan. At dito sa Koriyama, ramdam ang kalungkutan o parang malamya ang lugar kasi halos walang taong naglalakad at ang mga bahay ay sarado. May mga ilaw pero parang wala talagang buhay. Ang unang pick-up point ay dito nga sa City Hall at kung saan naghihintay ang ilang nating kababayan na mailikas. Agad silang sumakay dito sa bus at kasama nila ang maliliit na anak. Hinatid sila ng kanilang mga asawang Hapon at gaya ng iba, hindi nila ito kasamang lilikas mula dito sa Fukushima. Dahil may iwan nga naman ang kanilang trabaho at hindi daw nila rin kayang iwanan ang kanilang bayan. Inuna muna nila ang kaligtasan ng kanilang mga maliliit pang anak. Kwento ng nakausap natin, mahirap na talaga ang buhay dito ngayon, Cheryl. Halos wala nang mabili, gaya ng gatas, diaper, pagkain, tubig at iba pang mga supplies. At hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagdating nito at pagsakay ng mga kababayan natin na lilikas na mula dito sa Fukushima, Cheryl. Pero Weng, gaano kayo kalayo o kalapit dyan sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant? Binigyan ba kayo ng instructions bago pumunta dyan? May suot-suot ba kayong special gear? Alam mo, hindi na kami nagsuot ng protective gear dahil yung mga tao naman dito, normal lang yung pananamit nila, wala rin silang suot. Karamihan sa kanila mga nakamask lang. Actually, kanina, nung pagdating namin dito, may iba pang mga Chinese nationals na naghihintay din ng sundo nila. Bigla din silang sumakay sa bus. Akala nila kasama sila pero special lang kasi itong trip na to para sa mga Pilipino kaya hindi sila naisama. Ngayon naman, malayo naman tayo doon sa sinasabi nila nga nuclear power plant dahil hindi naman tayo aabot doon sa 30 kilometers na radius o danger zone. Nandito lang tayo sa pinaka-city dito sa Koriyama. Ito yung unang-unang bayan dito sa Fukushima. May report na ba dyan tungkol sa 40 Pinoy na napapabalitang nawawala? Sinabihan kanina ni Ambassador Manuel Lopez na yung sinasabing nawawala hindi pa makumpirma dahil ang iba hindi naman talagang nawawala. Maaring hindi lang makontak ang kanilang mga cellphone o di kaya naman ay lumipat na talaga ng lugar at hindi lang talaga sila makausap o malocate pa ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. So sabi mo, yung mga kababayan natin dyan ay nagsasakaya na sa bus. Ilan ba itong bus na to at ilan ang capacity? Itong bus na sinakyan namin, isa lang ito dun sa 2 bus na susundo dito sa Fukushima. Itong capacity nito ay mga nasa 60 to 80. Pero pagkakasyahin dahil may mga maliliit na bata, kakandungin na lang kung sobra. Kasi ang target ay 120 na Pilipino ang ililikas. So, doon sa isang bus na nalaman natin na mahigit 40 na rin ang na-pick up nila. Dito sa sinasakyan ko, mahigit 10 na itong nandito sa loob ng bus. Kung gusto niyo kakausapin natin ang isa sa mga Pinay dito na lilikas at uuwi ng Pilipinas, hindi kasama ang kanyang mister na Hapon. Ito si Kei Konasawa. Si Cheryl Cosin. Hello. Hello, Kei? Hello. Oo, Kei, kamusta na kayo dyan?
Ay, okay lang po. Kaso nga lang po, mahirap kasi wala pong mga gatas, tsaka mga pampers. Mahirap po tsaka wala pong gasolina. So, ang sinasabi mo, Kay, mainly, nas nahihirapan kayo para sa inyong mga anak kesa para sa inyong mga sarili. Ano po? Mas nahihirapan kayo para sa inyong mga anak kesa para sa tsaka inyong... laging lumilindol po rito Oo. So, Oo. buo na yung loob nyo na pagka galing nyo dyan, ay didiretso na kayong uuwi dito sa Pilipinas. Opo, kasi nga po, mahirap po kasi wala pong gatas, tsaka nahihirapan po kami. Tsaka lagi pong iyak na iyak yung bata pag lumilindol. Oh. Alright, okay. I'm sure marami rin na tayo pang mga kababayan na katulad na nasa sitwasyon nyo. Pero ang maganda dyan ay nariyan na ang ating embahada. Maraming salamat sa UK. Oh, sige po. At maraming salamat din kay Weng Hidalgo na nag-uulat live mula sa Japan. Samantala, ikinwento naman ng mag-asawa mula sa Hitachi ang matinding takot na naramdaman nila nang tumama ang magnitude 9 na lindol sa Japan. Michelle Orosa, ikwento mo. Mahigpit pa ang hawak sa isa't isa nila Emil at Clarissa Lapus habang kinukwento sa News 5 ang bangungot na inabot nila sa syudad ng Hitachi, Japan. Nasa gitna ng Tokyo at Sendai ang Hitachi City, kasama ito sa mga nasa pool ng magnitude 9 na lindol noong nakaraang linggo. Magtatatlong taon lang nagtatrabaho sa Japan si Emil, pero noong nakaraang taon lang sila nagpakasal ni Clarissa. Hindi ko alam kung saan ako lalapit kasi hindi ko nga siya makontak. So yun, I pray the rosary. Natapos ko na yung isang buong misteryo. Wala pa siya. Nakauwi si Emil bandang alas 4 na ng hapon, pero simula pa lang iyon ng kalbaryo ng mag-asawa. Bagamat sanay na raw kasi ang mga taga-Hitachi sa lindol, kitang-kita sa mga larawang nakuha ng mag-asawa noon ang pagkakaiba noong Biyernes sa ibang dumaan na lindol. Sa unit nila halos walang kagamitang hindi tumilapon sa sahig. Sa labas naman, wala ng kuryente at basag-basag na ang kalsada at ibang mga pader. Mahaba pa ang pila sa mga grocery at dahil limitado ang supply, kanya-kanyang diskarte sila para tumagal. Nagkasundo kami na ang kain is 11 o'clock and 5:30. Kasi medyo pag by 6 o'clock kasi madilim na so kailangan maaga maghapunan. So maaga na rin makapagpahinga. 4,000 mahigit ang namatay sa lindol pero mas marami pa rito ang nawawala. Sa harap ng trahedya, isa lang daw ang nagpatatag sa mag-asawa. Sa faith namin sa Diyos, hindi kami nawawalan ng faith and naniniwala kami na hindi kami pababayaan. Michelle Orosa, News 5. Halos 2 oras na biyahe ang layo ng Tokyo mula sa Fukushima. Pero kahit malapit sa banta ng radiation, tuloy pa rin ang mga aktibidad at trabaho ng mga taga-Tokyo. Hinihintay na lang daw nila ang abiso ng Japan para lumikas. Para sa update, makakausap natin sa tulong ng Skype si Jovi Francisco mula sa Tokyo. Jovi, kumusta na siya? Erwin, base sa mga nating imahe sa airport, sa Narita Airport, para talagang meron ng exodus ng mga taga rito, ng mga residente, palayo nga sa Tokyo, papunta sa ibang mga destination dito sa domestic side nga ng Japan, At meron din naman na gusto nang umalis nga ng bansang to. Pero sa palilibot namin na maghapon ngayon dito sa Tokyo, lumalabas, Erwin, na parang meron lang tuloy ang kanilang mga buhay. Kasama dyan ang mga kababayan natin o yung mga Pinoy na narito. Sabi nila, mala-ghost town na ang maraming bahagi ng Tokyo, pero masasabing normal pa rin ang sitwasyon dito. Walang suspensyon ng trabaho, marami pa rin mga taga rito ang nasa kalye at makikita ang papunta sa mga trabaho nila. Bukas sa mga establishmento. Operational na ang halos lahat ng mode of transportation. Bukas sa mga kainan na makikitang pinipilahan ng mga residente. Ang mga vending machines puno naman ng supply. Ganon din sa mga convenience stores. Kapuna-puna nga lang na marami sa mga kababayan natin ang muibisita ngayon sa ating embahada dito sa Roppongi District. Sa press con ni Philippine Ambassador Manuel Lopez kanina, sinabi niya na waive na ang processing fees para sa travel documents sa mga Pinoy mula sa Fukushima, Miyagi, Iwate at Ibaraki.
Maari na silang umalis ng Japan. Iyon nga lang, hindi sasagutin ng pamahalaan natin ang kanilang pamasahe. May ilan sa kanila handa nang umalis. Pero tulad ng maraming taga-Japan, may order of things silang sinusunod dahil hindi raw uso dito ang magpanik. Naghihintay sila ng go signal mula sa pamahalaan kung dapat na ba silang lumikas. Narito ang mga panayam namin sa ilang kababayan natin dito sa Tokyo. One ticket, we're planning to go to the Philippines. Kung wala naman po, bandang Osaka. Lampas ng Yes, mga 500 kilometers from Tokyo. Okay. So,